Po, mapagpalang araw sa ating lahat. Gusto ko lang po i-express ang aking personal na testimony kung gaano ka dakila ang Panginoon sa aking buhay. Ah, Bago po ako naging Christians ay marami pong pinagdadaanan kung saan madalas na umiiwas para hindi lang makadalo sa how many times na ako ini-invite ni Bishop Bert dati nung nandyan pa sa Pilipinas para lang makadalo dyan sa gawain, pero lagi akong tumatanggi. Kung minsan nagka-parking yung sasakyan doon, nililinis yung maliit na sasakyan namin dati. Tapos pag nandyan na si Bishop Bert, nahihiya ako. Ang ginagawa ko, inaalis ko para lang makaiwas ako, makalayo. Yun po yung totoo. Kasi parang against po sa akin na dati na dumalo dyan, kasi nasanay tayo ng, alam naman natin na ang pagsisimba dati sa Christian, sa Katoliko pala, ay walang mga drums, walang mga electric guitar. So naisip ko parang hindi siya ganun dahil hindi ko pa nanunawaan. So kakaiwas, dumating yung time na nakapag-abroad. Kaya yan po yung aking testimony, yung greatest achievement ko bilang isang OFW, ang makakilala sa Panginoon, at nadala ko pa yung aking buong pamilya. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Bago po yun, 2010, na-invite yung kasama ko sa Tisalat ng inspektor na nagtatrabaho din doon, pastor. Na-invite si Victor, si Bro Victor. Tapos siya lang in-invite. Nagtataka ako nung Friday, day off namin. Nagbibihis siya. So nagtanong ako kung saan siya pupunta. Sabi niya na-invite daw siya na si Sir Norman. Ang pagkaalam ko, birthday lang. Sabi niya, iniyaya ako. Sabi ko, sige lang rin kasi hindi naman ako invited. Kaya, sabi niya, hindi, sige, tatawagan ko Sir Norman kung pwede. Tinawagan. Sabi niya, pwede ako sumama. So, dumating yung time na nakapunta na nga kami, nasama kami, nakapunta kami sa Dubai. Doon ginanap ang gawain sa Moscow Hotel, sa hall ng Moscow Hotel, kung saan yun ang pinaka-church dati kasi wala pa silang church ang JCTD na nasa UAE. So madalit sabi, nagtuloy-tuloy akong makapagsamba every Friday, at dumating yung time na hanggang May 16 ay yun ang time na water baptism kami. Sabi ko kay Pastor Meneses yung time na yon, dahil napasyal sa doon na gawi, parang visiting lang ba. Sabi ko, Pastor, bago mo ko baptize, isama mo sa prayer na yung buong pamilya ko at mga anak ko, makasama ko rin at makakilala rin sa Panginoon na aking sinasamba ngayon. Sabi, sige po, sinama. Dumating ang time, okay na. At May 16, after just mahigit lang isang buwan, kasi June 20 birthday ko, June 26 eksakto ay sinubok na ako, na siguro kung hanggang saan ang pananampalataya ko ay muntik malos yung buhay ko. Maybe hindi lang 60-40 kundi baka 70-30 pa. Parang anytime pwede na talagang mawala, kasi ramdam ko pahirap na talaga yung kalagayan ng nararamdaman ko, yung sakit. Yung time na yun, nag-sign out lang kami sa Itisalat kasi walking distance lang. Pero pagbalik, hindi ko na kaya sarili ko. Imbis na uwi na kami, ang ginawa ko, nag-try pa ako maghilamos. Nag-jingle pa, pero ganun pa rin. Sabi ko kaya na kailangan makauwi na. Paglabas ko, nakita ko na yung mga kasama ko, malayo na sila. So gusto ko silang sigawan para hintayin ako, kaya lang wala na akong lakas. Hindi ko na kaya. Doon ako nag-start na mag-pray. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na makarating lang sa bahay at mabubuhay pa ako. Awa ng Diyos, kinagkaloob ng binigyan ako ng lakas na makarating sa kabila ng napakahina. Grabe, kung mahabang istorya, pero madalit sabi, nakarating ako sa bahay ng maayos. Pagdating sa bahay, higa agad ako. Nagtaka yung mga kasamahan ko that time kasi kakain na kami. Ba't hindi ako kumikilos, hindi ako kumain? Nung tinignan nila, ito pala yung daliri ko,
ay violet na pala yung kulay at saka yung lips ko violet na rin. Ibig sabihin wala nang dugo siguro nung madaloy. So nag-decide si kasama ko dati sa PLDT, si Fred tsaka si Bro Victor, na dalhin ako sa ospital. So nagtawag sila ng taxi, yung ibang kasama, dinala ako sa Sipa Hospital. Yung time na yun, pag BP sa akin siguro grabe ang taas. Sabi agad ng doktor, okay, give him 1 dose. Tapos pero bago ako injeksyonan, sabi niya, sino yung guardians niya, yung kasama ba? Sabi na, Victor, kasi kami po, just want to inform you that this injection worth 11,500 dirhams. So, equivalent yan, mga nasa 175 to 180,000 isang injection lang. Nakukompute ko yun sa sarili ko lang kasi narinig ko kahit mahina ako. Tapos, nung binipi ulit after ng unang injection, sabi ng Doc, the same, give him 1 more dose. Naku, sabi ko patay. Another 11,500 dirhams. Pero sa isip ko na lang yun, nahirapan pa ako mag-compute dahil parang nawawala-wala na yung ako sa sarili ko. So madalit sabi, walang nangyari. Sabi na ng doktor, wala na kami magagawa kundi dadalhin siya sa mas malaking ospital. So sinakay ako sa ambulance at dinala ako sa Qatari Hospital kasi nakasakay si Bro Victor. Pagdating doon sa Qatari Hospital, pag-check pa lang sa akin, sandali lang, nag-decide na agad ang doktor na hindi na raw nila kaya at kailangan kong dalhin sa mas malaking ospital na maring may equipment na capable, pwede pang may magawa. So, yun na nga, that time, grabe na experience ko dyan. Dyan ako unang nag-pray sa Qatari Hospital na, sabi ko, Lord, alam ko ito na ang katapusan ko, pero sana wag mo pabayaan ang aking mga anak. Kasi that time, awang-awa ko sa mga anak ko, sa pamilya ko, ang liliit pa ng mga anak ko. Paano na lang ang misis ko? Sabi ko, so Lord, sana, pagka sinasabi kong ito na yung katapusan ko, Lord, tinatanggap ko. Pero biglang lumalaban na naman ako. Sinasabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na mabuhay pa, ay dadalhin ko yung buong family ko sa simbahan kung saan yung Turn to Jesus ngayon malapit sa bahay na makakilala rin sila. Yun ang unang pray ko. Tapos pangalawa na, nung dinala na ako sa ambulance, ililipat ako ng Casimia Hospital sa ambulance, parang gusto ko na talaga mag-give up. Lagi lang ako ginigising ng nurse, don't sleep brother, don't sleep brother. Ganun yung dalawang nurse, ginagalaw yung kamay ko. Tapos pero doon nag-usal na ulit ako sa prayer ko na, Lord, tulungan mo ako. Tinatanggap ko kung ito na yung talagang katapusan ko. Tinatanggap ko ng maluwag, pero Lord, sana wag mong pabayaan ng pamilya ko. At kung bigyan mo yung muli, yun naman, inuulit ko na naman yun. And lastly, nakarating na kami sa Casimia Hospital. Yun, ginawa na agad yung procedure. In-injection na siguro ako ng manhid. Kasi in-interview ko, hindi ko na mabanggit ang pangalan ang edad ng mga anak ko ng maayos eh. Nakalimutan ko na yung iba eh. Tapos, pero that time parang nag-blackout na ako. Naka-experience na ako ng, parang nakauwi ko ng Pilipinas. Nakikita ko na sa kabilang bahay, instead na green yung palay dyan sa tapat ng bahay namin, naging yung brown siya o sinahapay siya ng hangin na parang smooth. Ang ganda ng pagka-smooth. Nakikita ko yung misis ko dyan sa kabila, hawak niya si Derek sa left side, sa right side hinawak niya si Jazz at saka si Lawrence naman. Magkahawak sila ng dalawang magkapatid. Sinisagawan kong pilit, ma, sigaw ako na sigaw, tinutudo ko pa. Sabi ko, bakit hindi niyo ako narinig? Nakatingin naman kayo sa akin. So sa kakasigaw ko, parang biglang nag-iba na yung bigla nang lumiwanag yung paningin ko ng sobrang silaw na hindi ko maintindihan. Na hindi naman nakakasilaw. Basta maliwanag na maliwanag lang. Tapos nabalik yung ulirat ko at bago pa yun, nag-pray pa ako noon na ulit sinabi ko, Panginoon, kung bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, dadaling ko yung buong pamilya ko, anak ko, asawa ko dyan sa church na malapit sa amin at makakilala rin sila sa
sa iyo, sabi ko, Panginoon, siguro dininig ng Panginoon, kaya binigyan ako ng lakas. Kaya praise God, binigyan ako ng buhay, nakuha yung 3 bara sa puso ko, sa main arteries. Pinakita pa sa akin ang mga nakabara doon sa glass na 3. Tapos, ang the best lang nun, nung nakauwi na ako sa Pilipinas, kung saan, ayun ang pinagpipray ko parati paulit-ulit na nawa matanggap ng misis ko na ang sasabihin ko. So, dumating na yung the best time, kumbaga sa Matthew 28:19 ba yun, yung Guye de Repuran, preach the nations, preach the gospel in all nations, parang ganun ba. Sabi ko, Lord, nagkakapi kami ng misis ko, dumating yata ako Thursday or Friday. Saturday, nagpa-practice na sa simbahan yung kanta, music ministry. Sabi ko, bago ko sinabi sa misis ko, sabi ko, Lord, samahan mo ako, this is the right time, Panginoon, nawa matanggap ng misis ko ng maayos. Kung naman sabihin ko at pumayag siya, sana hindi kami mag-away. So, sinabi ko yung bago sinabi ko. Nung sinabi ko na sa misis ko na habang nagkakape kami, sabi ko, Ma, bukas, sisimba tayo dyan. Tinuturo ko yun sa simbahan. Para bang huminto yung daigdig pansamantala ng mga nag-post, parang mga 3 to 5 seconds. Ha? Gumanon lang ang misis ko. Pero medyo ang ganda ng vibes. Kasi hindi siya nagalit. Para bang napaisip lang. Tapos, ha? Hindi siya nagbakit eh. Ang ginawa, Jazz, Lawrence, Derek, halika kayo dito. Nung nandyan na sila sa pintuan doon sa may kusina namin, pareho sila nakasilip yung 3 anak ko. Ang sabi ng mga anak ko, nung sinabi ng misis ko, sabi ng papa nyo, bukas daw sisimba tayo dyan. Parang nagulat silang 3, ganun reaction din. Parang huminto yung revolve ng mundo eh. Mga ganun din, 3 to 5 seconds. Nag-post, ang unang sumagot, si Lauren, sabi niya, si Papa nagsabi yun eh. Sige, sama tayo lahat. Tapos parang napapaisip sila, nag-usap-usap, nagbalikan na sila. Usap ulit kami ni Mrs. Bakit? Sabi ko, mahabang istorya, basta bukas. O sige. Pamayag, tuwang-tuwa lang ko sa Panginoon kasi instead na ang kinakaba ko na mag-aaway kami, bakit yung ganun ba? Pero siguro, hinipo ng Holy Spirit ang misis ko na bigyan siya ng kapaliwanagan at natanggap siya ng maayos. Ang ganda ng aura ng mukha niya. Tuwang-tuwa ko sarili ko. Halos hindi ko ma-explain yung ligaya ko. Ligaya ko na yung time na yun kasi natupad yung pangarap, yung pangako ko sa Panginoon na dadaling ko sila sa simbahan na yan at makakilala. Kaya yun po, salamat talaga sa Diyos na pinagkaloob niya, binigyan kami ng chance na makasama, makakilala siya at nawa maging sana mga kapatid ko, pamilya ko, iba pa ay makakilala rin sa Diyos. Salamat, praise God, hallelujah. Yun lang po. Thank you po, Lord. Thank you, Lord.